Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po akong muli, ang inyong lingkod, Mama Mia, para sa panibagong kwento na ihahandog ko sa inyo ngayong araw. Siyempre, pagpasensyahan nyo na ang boses natin ngayon kasi nga may sipon tayo. And kahit na may sipon tayo, kahit na boses lalaki tayo, okay lang yon. Basta't magkapagpatuloy na magbigay aliw sa inyong lahat. At siyempre, magbigay na rin ng inspirasyon, lalong-lalo na sa inyong mga nahihirapan ngayon, may mga pinagdadaanan. Nako, ayos lang yan, go lang ng go dahil ang kwento nating ito ngayong araw ay makakapagpaalala sa inyo na lahat pala ng pinagdaanan natin, lahat yon preparasyon para sa isang napakalaking blessing para sa ating buhay. Pero bago natin simulan ang kwentong ihahandog ko sa inyo ngayong araw, nais ko munang bumati sa lahat ng mga nakinig sa kwento natin kahapon. Hello po, maraming salamat. Pa-shoutout raw kay Mary Rose Flores, listening from Dacac Beach Resort Corporation sa Maydapitan City. Hello sa inyo. Alam niyo bang pangarap kong makapunta dyan? Hello po sa Beshi niyang si Rose Ann Casilla from Cavite. Hello kay Lorraine Ungos. Maraming thank you, Lorraine. LV Ragbo, maraming salamat. Hello daw kay John Lawrence from Agbodonsky. Ay, nako. Hello din kay Rose Kalang, maraming salamat. Sa mga taga-Kuwait na mga OFWs natin, thank you so much po sa inyong pakikinig. Hello din kay Chazi Chay, na super late daw dahil medyo na busy, okay lang yon. Maraming salamat din kay Maria Rapada, Sumingit Mauro, thank you so much. Hello kay Mary Rose, maraming thank you sa'yo. And hello din kay Catherine Mekabalhog, maraming salamat. Pa-shoutout daw sa mga kamarites and kamalditan yang si Boss Chen. Hello sa inyo diyan, tropang makulit. Thank you. Kay Loloy sa Salyot, maraming salamat sa mga taga San Pablo, Laguna. Hello din kay Jonalyn Rojas from Macau. Maraming salamat sa Rojas family of Zamboanga City. Hello din kay Cheche Diaz, kay Clarinel Miguel, maraming salamat sa iyo. Riza Lopez, thank you so much. And maraming salamat kay Cornely Glass. Maraming thank you sa inyo. And syempre, sa lahat po ng mga nag-comment at nagko-comment pa. Edith Bisona, thank you so much. Ray Todao, thank you. And kay Shintaro24. Hello din kay user by 60H. Ganun ba? Hello daw kay Jessie Lacida Corral from Gina Corral of Bahrain. Hello din sa mga anak niya na nasa San Pablo, Laguna. Ella and Thea. Maraming salamat. YouTube user, maraming thank you sa'yo. Xiao Leira, napakaraming lalaki nga mas gwapo pa kay Logan. Maraming mga lalaking gwapo, pero isa lang yung lalaking nagpapatibok sa puso ko. Char! Ganon! Hello din sa mga taga-OFWs natin sa Canada. Maraming salamat. Honey, si Kian, thank you so much sa araw-araw mong pagsubaybay sa ating mga kwento. Hello din kay Gracie9616. Maraming salamat. Hello din kay Dayan. Thank you so much. And hello din kay Franklin Lumanaw. Thank you so much, Franklin from Surigao City. Hello sa mga taga Surigao. Hello din kay sobrang mahal na ng Nanay Nene. Salamat, walang hanggang pagmamahal. Hello, thank you so much, Nanay Nene. Maraming salamat, Reynaldo de Vera. Thank you so much sa iyong pakikinig at pagko-comment. Raisa, hello po. Maraming salamat din kay Christina Sison. Hello kay Ambo, Maricel Delia, Jocelyn, Jeanette, Riza, Gina, May, Emily B. Rose. Maraming thank you. Hello din kay Giling Sheila. Maraming salamat. Agila 1889. Para namang yung pangalan mo parang mga nakikipaglaban noon sa mga Kastila, ganon. Hello po sa mga taga Bukidnon. Hi! Hello din sa two kids niya all the way from Dubai. Jamie Rodriguez or Jaime Rodriguez. Hello po. Dan Resma.
Maraming salamat, kaprobensiyanong Pinoy sa Japan. Thank you so much. Rodson Dodoso, thank you so much. And sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, ayun, nakakagalit daw yung ibang sender. O meron talagang ganun. Kasi naman, hindi naman po lahat ng pinagdaanan natin sa buhay ay maganda, masaya. May mga pinagdadaanan naman tayong nakakalungkot at nakakasakit ng damdamin. Char. Anyways, wag na nating patagalin. Alam kong excited na kayo. Andito na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pangyayari sa ating buhay na ang akala natin ay katapusan na ng mundo. Mga pasakit na ang akala natin ay wala ng hangganan. Pero yung mga bagay na yun pala ay ang mga bagay din na maghahanda sa'yo sa isang napakagandang kinabukasan. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Irish. Isa po ako sa mga libu-libong suki niyong tagapakinig, lalong-lalo na tuwing 12:00 na ng tanghali. Inaabangan ko talaga ang programa mo, Mama Mia, dahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gumaganda ang araw ko. Mga programa niyo na nagtatampok ng iba't ibang mga kwento ng mga tao na nakakapagbigay ng leksyon at inspirasyon sa mga katulad ko. Mama Mia, ang sabi ng iba, kapag daw maraming pasakit kang pinagdadaanan, hayaan mo lang daw. Dahil ang kasunod nito ay walang hanggang kaligayahan naman. Pero para sa akin po, Mama Mia, lahat ng kaligayahang tinatamasa mo, huwag kang papakampante. Pwede mong i-enjoy pero huwag mong iisipin na panghabang buhay ang bagay na yon. Kasi meron at merong darating na sitwasyon na magbabago sa iyong kasalukuyan. May pasakit na kapalit ang kaligayahan. Pasakit na masasabi mo talaga na parang hindi mo nakakayanin ng lahat. And minsan, nakakahiling ka na lang sa tadhana at sa Panginoon na sana wala na lang katapusan ng kaligayahan. Sana hindi na lang darating ang kasakitan. Nang sa ganoon ay wala ng taong nasasaktan. Nang sa ganoon ay wala ng pusong nasusugatan. Mama Mia, nakilala ko po si Samuel nung 3rd year high school ako. Transferi po siya sa school namin. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa kanya. Tahimik lamang siya at hindi masyadong nakikihalubilo sa iba. Nung una, dahil akala ko, Mama Mia, ay mahiyain siya. Pero katagalan, ganun lang talaga ang personality ni Samuel. Hindi siya mahilig makikipag-usap lalong-lalo na kung wala namang sense yung pinag-uusapan ninyo. Pero sa akin, Mama Mia, ay wala siyang naging kawala. Magkatabi kasi kami ng upuan. Nung mga unang araw niya sa school ay pinagmamasdan ko lang siya at inoobserbahan. Wala naman akong ibang nakikitang masama, Mama Mia. Yun nga lang ay palagi lang siyang nasa kanyang notebook at nagsusulat. Ang akala ko nung una ay nagsusulat siya pero kalaunan ay napansin ko na parang may dinuguhit siya. Ano yan? Tanong ko. Wala. Nagsisketch lang. Tingin nga. Wow, ang ganda naman itong sketch mo. Ano to, classroom natin? Oo, hindi ba obvious? Alam mo, napakasuplado mo. Gusto ko lang namang makipagkaibigan eh. Sabi ko sa kanya. Alam mo, gusto ko rin naman ng kaibigan kaya lang ayoko ng makulit na katulad mo. Sabi niya, Mama Mia, na siyang ikinasimangot ko. Pero nung tignan ko siya ay ngumingiti naman siya na halatang inaasar niya ako. Mula nga noon ay hindi ko na tinigilan si Samuel. Araw-araw ko na siyang kinukulit. Araw-araw ko nang binubuisit ang kanyang mundo. Tuwing recess time, dahil wala siyang ibang kasama, ay hindi na lang ako lumalabas. Sa classroom ko na lang kinakain ang baon ko kasama siya. Gusto mo? Sabi ko, sabay bigay ng isang junk food na cupcake sa kanya. Ayoko. Ay, ang arte mo naman. Ayaw mo ng matamis?
Ayoko nga, sabi. Sabi niya nang hindi man lang niya ako tinitignan. Nung buksan niya ang kanyang baunan, Mama Mia, ay nakita kong mga prutas at gulay ang nakalagay doon. Wow, ang healthy living mo naman. Bata ka pa, uy. Pwede mo pang i-enjoy yung mga ganito. Hindi ka pa magkakadiabetes, sabi ko habang tumatawa. Paano ka naman nakakasiguro na nagda-diet ako? Paano ka naman nakakasiguro na healthy living ako? Kasi tignan mo yung baon mo. Puro gulay, prutas. Tapos yung inumin mo, parang tubig lang yata yung laman ng tumbler mo eh. Ako eto, pakita ko sa kanya ng soft drinks na pinabaon sa akin ng magulang ko. Alam mo, maswerte ka kasi nakakaon mo yung mga gusto mo. Pwede mo rin namang kainin yung mga ito. Ayaw mo lang talaga. O eto, tig-isa tayo. Sabi ko sabay bigay ulit nung cupcake. Hindi na nga. Bakit ba ang kulit mo? Sabi niya na napagtaasan pa niya ako ng boses na halatang nagagalit na siya sa pangungulit ko. Mama Mia, dun ko napansin na parang seryoso si Samuel sa sinabi niyang ayaw niya sa pagkain ko. Kaya naman tinigilan ko na siya at hindi ko na siya pinansin nung buong araw na yon. Kinabukasan ay hindi siya pumasok. Sa tingin ko, Mama Mia, ay nagalit talaga siya sa akin. Ilang araw ding hindi pumapasok si Samuel, Mama Mia. Tinanong ko yung teacher namin pero ang sabi niya ay tumawag lang daw ang nanay ni Samuel at sinabing hindi muna ito makakapag-aral kasi may inaasikaso daw muna sila. Mama Mia, aaminin ko na sa 3 araw na absent si Samuel ay na-miss ko siya. Lalo pa at pagkatapos ng 3 araw na yon ay Sabado at Linggo. Ibig sabihin 5 araw kaming hindi nagkita. Namimiss ko si Samuel, Mama Mia. Hindi naman siya ang unang lalaking nagkaroon ako ng pagkagusto. Marami naman akong nagiging crush pero iba ang dating sa akin ni Samuel. Oo, aaminin ko. Crush ko na si Samuel. Siguro nga dahil sa pagiging misteryoso niya, Mama Mia, kaya ako siya nagugustuhan. Nung sumapit ang Lunes ay bumalik na ulit si Samuel at masaya na ulit ako. Samuel, andito ka na pala. Irish, gusto ko sanang humingi sa'yo ng pasensya nung inasal ko nung huli tayong magkita. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Makulit kasi ako, sabi ko. Hindi, sadyang mainit lang talaga ang ulo ko noon. Pero alam mo, masaya ako. Masaya ako kasi hindi ka galit sa akin. Ayoko pa naman na nagagalit ka. Ayoko na nagtatampo ka sa akin, sabi niya. Hindi ko man nakikita, Mama Mia, pero alam ko sa sarili ko na nagbablush na ako nung mga panahon na yon. Lalo pat hinawakan ni Samuel ang mga kamay ko dahil kaming dalawa lang noon ang nasa loob ng classroom. Alam mo, Irish, ayoko sanang sabihin sa'yo to eh. Pero naisip ko, bakit hindi ko sasabihin? Bakit hindi ko ipaparamdam ang nararamdaman ko? Baka ito na ang huling araw para magawa ko yun. Ano ka ba naman, Samuel? Bakit huling araw? Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi, kalimutan mo na yon. Pero Irish, gusto kita. Sana magustuhan mo rin ako. Pagkasabi ni Samuel noon, Mama Mia, alam ko po na parang may tumatakbo at nagliliparang mga paru-paro sa aking tiyan. Hindi ko maipaliwanag ang kilig na aking naramdaman. Pero Mama Mia, dahil nga siguro sa sobrang kilig, kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sagutin agad si Samuel nung araw din na yun. Hindi naman sa oras din na mismong nagtapat siya, kundi pagkatapos na ng klase. Nung tapos na ang klase at papaalis na ako ay tinawag akong muli ni Samuel. Pwede ba tayong mag-usap muna? May gagawin ka ba sa bahay? Kailangan mo bang magbadaling umuwi? Hindi naman, sabi ko. Sige, mag-usap muna tayo. Mama Mia, pumunta kami sa may likod ng gym kung saan may mga bleachers doon. Doon kami umupo at doon kami nag-usap dalawa. May pinakita siya sa aking sketch. At gulat na gulat ako dahil ako yung nasa sketch na yon. Kakaiba ang talent ni Samuel, Mama Mia. Para na siyang professional.
na artist kung titignan. Dahil kahit sinong tumingin sa sketch na yon ay makikilalang ako agad yon. Dahil kamukhang kamukha ko talaga. Ganun po siya katalented. Tuwang-tuwa naman ako sa binigay niya at napayakap pa ako nun sa kanya. Sorry Samuel, hindi ko sinasadya. Ayos lang yun, Irish. Nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Irish, pwede bang kung may gusto ka sa akin, huwag mo nang patagalin tong panliligaw ko sa'yo? Mama Mia, hindi ko maintindihan noon si Samuel. Bakit parang nagmamadali siya? Pero dahil natuwa ako sa sketch na binigay niya, ay sinagot ko na agad siya ng oo. Masaya kaming dalawa nung araw na yon. Sabay kaming umuwi at inihatid pa talaga ako ni Samuel sa bahay namin. Hindi naman sa mismong tapat ng bahay dahil nasabi ko sa kanya na hindi pa alam ng mga magulang ko na pumasok na ako sa relasyon. Ayaw kasi talaga ng mga magulang ko na makikipagrelasyon ako habang bata pa. Sino namang magulang ang may gusto, Mama Mia, na maagang pumasok sa pakikipaglandian ng anak niya, hindi ba? Kaya naman, mabuti na lang at naintindihan yun ni Samuel. Pagkaalis niya, Mama Mia, ay agad akong pumasok sa kwarto. Agad akong nagtatatalon sa tuwa at pinipilit ko na wag mapansin ng nanay ko na nagluluto sa kusina ang tuwa at sayang nararamdaman ko. Agad kong idinikit ang binigay ni Samuel sa ulunan ng ulo ko. Masayang-masaya ako noon. Masayang-masaya dahil ang lalaking gusto ko ay nagkakagusto at mahal din ako. Sa mga sumunod na araw, Mama Mia, ay naging masaya kaming dalawa ni Samuel. Masasabi ko talaga, Mama Mia, na siguro nga si Samuel na ang itinadhana ng Diyos para sa akin. Siguro nga si Samuel na ang para sa aking panghabang buhay. Siya ang first love ko, Mama Mia. Meron kasi akong notion noon na gusto ko kung sino ang first love ko, siya na rin ang magiging panghuli. First and last, kumbaga. Mama Mia, ginawa naming inspirasyon ni Samuel ang isa't isa. Ako naman talaga ay masayang-masaya dahil kay Samuel. Hindi ko lubos maisip, Mama Mia, na may isang lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang totoo niyan ay napakabait ni Samuel, napakamaalalahanin. Lagi pa niya akong isinasama sa mga baon niya na prutas at gulay. At kahit na ayoko talaga ng gulay, Mama Mia, ay napapakain ako. Sino ba naman ang hindi? Lalo pat ang nagbigay naman sa yun ay ang lalaking mahal na mahal mo. Oh, Mama Mia, dahil kay Samuel ay natutupo akong kumain ng mga masusustansyang pagkain. Nababawasan na rin ang pagbabaon ko ng junk food. Hindi ko nga alam kung bakit malaki ang impluwensya ni Samuel sa akin. Mama Mia, proud na proud ako sa boyfriend ko. Ang dami-dami niyang pangarap. Gusto niyang magiging sikat na artist. Gusto niyang magiging national artist pagdating ng araw. Isa yun sa pinakagusto ko sa kanya, Mama Mia. Ang mga pangarap niya. Kapag nag-uusap kaming dalawa ay hindi talaga nawawala sa usapan namin ang mga pangarap namin sa hinaharap. Kaya naman ginawa ko talaga ang lahat ng makakaya ko, Mama Mia. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging karapat-dapat din kay Samuel. Natuto akong mangarap ng mas mataas. Kung nung una ang pangarap ko lamang ay magkaroon ng asawa at mga anak, ngayon, Mama Mia, pangarap ko na rin na magkaroon ng saysayang buhay ko sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. Yun kasi talaga ang gustong-gustong gawin ni Samuel, Mama Mia. Kapag Sabado at wala kaming pasok, at kapag libre siya o nasa kondisyon siya, ay lagi kaming magkasamang dalawa. May dala kaming mga food packs at bitbit ang mga yon, idinidistribute namin yon sa mga street kids. Yun daw talaga ang paraan ni Samuel para man lang makabawi sa lahat ng blessings na binibigay sa kanya ng Diyos. Ano naman ang blessing na binigay sa iyo ng Diyos bukod sa mga magulang at sa yaman ninyo? Ikaw ang pinakamalaking blessing na binigay ng Diyos sa akin. Sabi niya habang seryosong nakatingin sa akin.
Kinilig na naman ako, Mama Mia. Ewan ko ba, kapag magkasama kami ni Samuel ay lagi na lang akong kinikilig. Lagi na lang akong pinapatay sa saya. Mama Mia, ang buong akala ko ay makakasama ko talaga ang lalaking mahal na mahal ko sa panghabang buhay. Pero hindi naman pala. Ilang buwan matapos kung sagutin si Samuel ay napapadalas ang pag-absent niya, Mama Mia. Kung minsan 2 araw, kung minsan naman ay 3 araw. Hanggang sa dumating ang araw na parang 1 linggo na yata siyang hindi pumapasok. Hindi rin niya sinasagot noon ang mga text messages ko. Kapag tinatawagan ko siya, Mama Mia, ay hindi rin niya sinasagot. Hindi ko alam kung bakit pero kinakabahan ako. Hanggang sa nung Lunes na yon ay hindi pa rin pumapasok si Samuel. Kaya naman nag-alala na ako at tinawagan ko ng tinawagan ang cellphone niya hanggang sa may sumagot dito. Hello? Ikaw ba si Irish? Hello po? Sorry po pero tinatawagan ko po si Samuel. Number po kasi niya ito eh. Oo, number niya to. Nanay nito ni Samuel. Irish, iha? Nasaan ka ngayon? Tanong ng nanay niya. Nasa paaralan pa po, tita, pero malapit na rin pong matapos yung klase namin. Nag-excuse lang ako para mag-CR para sana matawagan si Samuel. 1 linggo mahigit na kasi siyang absent eh. Nag-aalala na ako kasi marami na siyang na-miss sa klase namin. Irish, iha, okay lang ba sa'yo na sunduin kita mamaya sa paaralan mo para dalhin kita kay Samuel? Tita, bakit po? Nasaan po ba si Samuel? Tanong ko. Iha, libre ka ba? Tanong niya ulit na hindi man lang sinasagot ang tanong ko, Mama Mia. Kaya naman, dahil gustong-gusto ko nang makita si Samuel ay pumayag ako na sunduin ng nanay niya. Pagkatapos ng klase ay nag-abang ako sa labas. Dumating ang isang kotse at ang nagmamaneho noon ay ang nanay ni Samuel. Kilala ko siya, Mama Mia, dahil may pinakitang pictures na sa akin si Samuel sa kaniyang buong pamilya. Hello po, ma'am. Ano ka ba, Irish? Wag na mamang itawag mo sa akin. Alam ko naman na girlfriend ka ng anak ko eh. Tita na lang, sabi niya. Natuwa ako dahil pakiramdam ko ay tanggap ako ng mama ni Samuel. Mama Mia, pumasok na agad ako sa kotse at saka naglakbay na kaming dalawa. Nagtatanong siya sa akin tungkol sa relasyon naming dalawa ni Samuel. Nahihiya man, Mama Mia, pero wala na rin akong magagawa kundi sagutin ang mga tanong niyang yun. Ilang buwan na ba kayo ng anak ko? Mag-4 na po, tita. Naku, alam mo, sa 4 na buwan na yan, nakita ko talagang masayang-masaya ang anak ko kapag umuuwi ng bahay. Salamat, iha ha. Salamat dahil napapasaya mo siya. Mama Mia, marami pa kaming napag-usapan tungkol sa kabataan ni Samuel, tungkol sa mga kalokohan niya na talaga namang ikinatutuwa ko. Hanggang sa napansin ko na parang ang nilalakbay naming daan ay parang papunta sa isang napakalaking ospital sa lugar namin. Tita, bakit po tayo nandito? Tanong ko nung pumarada nga kami sa parking lot ng ospital na yon. Nandito kasi si Samuel, iha. May sakit siya. Gusto ko na sana maging masaya siya kapag nakita ka niya, ha? Huwag kang iiyak, sabi niya. Hindi ko na alam pero tuluyan ang tumulo ang mga luha sa mga mata ko kahit hindi ko pa nalalaman exactly kung ano ba talaga ang sakit ni Samuel. Tita, ano po bang sakit ni Samuel? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, iha. Ang importante ngayon, mapuntahan mo muna si Samuel. Sabay kaming naglakad at wala kaming imikan. Kinokondisyon ko ang utak ko at ang sarili ko na dapat wag akong maiyak. Pagdating ko sa kwarto ay nandun si Samuel, Mama Mia. Gulat na gulat ako dahil malaki ang ibinagsak ng katawan niya. Payati naman talaga si Samuel na matangkad. Pero nung makita ko siya, Mama Mia, ay mas lalo siyang pumayat nung huli kaming magkita. Samuel, tawag ko at nakita kong idinilat niya ang mga mata niya. Irish,
Sabi niya sabay ngiti. Alam kong nasasaktan siya, Mama Mia, dahil napapangiwi siya habang ngumingiti. Kumusta ka na? Bakit di mo man lang sinabi sa akin na nasa ospital ka pala? Irish, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Pinuntahan ako ng nanay mo. Gusto kasi kitang makita eh. Mahigit 1 linggo ka ng absent sa school. Eto, may sakit, pero nagpapagaling na. Sabi niya. Irish, salamat dahil dinalaw mo ko ha. Sabi niya, Mama Mia, habang pilit na inaabot ang kamay ko. Nung mapansin ko yon ay ako na ang humawak sa mga kamay niya. Meron kasing mga aparatong nakakonekta sa kanyang katawan. Mama Mia, halos maiyak ako noon sa itsura ng boyfriend ko. Pero gaya nga ng pakiusap sa akin ng nanay niya ay hindi ako umiyak. Ngumiti ako at pilit kong pinapasaya ang araw ni Samuel. Pilit ko siyang kinukulit. Hanggang sa dumating na ang nurse at doktor at sinabing kailangan na raw magpahinga ni Samuel. Umalis na ako dun, Mama Mia. Pagkalabas ko ay nasa labas na nag-aantay sa akin ang nanay ni Samuel. Mama Mia, dun niya sinabi sa akin ng totoo. Nung 1 taon pa raw na-diagnose si Samuel na meron siyang brain tumor. At nung pina-check up nga nila, Mama Mia, at nung pinaoperahan, ay nalaman nilang cancerous pala ang tumor na yon. Kaya nagkaroon agad ng stage 3 brain cancer si Samuel. Kaya naman pala sila lumipat sa lugar namin, Mama Mia, dahil doon may pinakamagaling na ospital. Kaya doon sila nag-aral at na-transfer si Samuel sa paaralan namin. Mama Mia, ikwinento pa sa akin ng nanay niya na kaya raw nag-a-absent si Samuel ay hindi raw dahil sa migraine, kundi dahil kailangan niyang umundergo ng chemotherapy. Ang dami-dami niyang kailangang gawin sa ospital. At alam daw yun ng guru namin pero pinakiusap niya na huwag sabihin sa iba. Kaya naman pala hindi naghahanap ang guru namin sa tuwing absent si Samuel dahil alam nito ang pinagdadaanan ng boyfriend ko. Doon, Mama Mia, ay tuluyan na akong napaiyak. Tuluyan na akong napahagulgol dahil sa sakit na aking nararamdaman. Iha, sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa ang sakit ni Samuel. Ang gusto ko sana ay humiling sa'yo. Gusto ko sanang pasayahin mo ang anak ko sa mga nalalabi niyang araw. Gusto ko sanang baunin niya ang mga saya at hindi yung lungkot. Kaya please, Iha, yang iyak mo ngayon, sana iiyak mo yan kapag hindi ka nakaharap kay Samuel. Sana kapag nakaharap ka kay Samuel ay puro mga ngiti mo lang ang ipapabaon mo sa kanya. Pakiusap sa akin ng nanay niya. Mama Mia, kahit mabilis pa rin ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ko noon ay tumango ako ng mabilis. Sabi ko gagawin ko ang lahat para magawa kong kasiyasiya at maligaya ang mga huling araw na nalalabi ni Samuel sa mundo. Hanggang sa tuluyan na ngang inuwi si Samuel sa kanilang bahay. Dahil nga wala na rin naman daw silbi sa mga gamutan na yon. At ako, Mama Mia, ay nandun din sa bahay nila. Umabsent ako ng ilang araw dahil gusto kong makapiling si Samuel. Nagpaalam rin ako sa mga magulang ko. Nung una, Mama Mia, ay galit na galit sila. Bakit ko raw sisirain ang pag-aaral ko? Pero nung malaman nila ang totoong kondisyon ni Samuel, sa awa ng Diyos ay naintindihan naman ng mga magulang ko kung saan ako nanggagaling. Mama Mia, hanggang sa isang plano ang nabuo sa utak ko. Mahal na mahal ko si Samuel. Siya ang pinakamamahal ko. Kaya naman, Mama Mia, ibibigay ko sa kanya ang lahat. Ipapabaon ko sa kanya ang lahat, maging ang pagkababae ko. Araw yun ng Friday, araw ng pamamalengke ng nanay ni Samuel. Wala rin ng iba niyang mga kapatid dahil parehong nag-aaral. Yung tatay kasi ni Samuel, Mama Mia, ay isa pong seaman, kaya wala rin ito sa bahay. In short, kaming dalawa lang ni Samuel ang naiwan sa bahay at nasa loob kami noon ng kwarto niya na naglalaro ng Nintendo. Hanggang sa nilapitan ko si Samuel at sinabi kong tumigil na kami sa paglalaro. Mag-usap na lang kaming dalawa. Kung ano-anong napag-usapan namin. Hanggang sa
Ako na mismo ang humalik sa kanya, Mama Mia. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Kahit na wala akong alam noon sa bagay na yon, Mama Mia, at kahit na nalalaswaan ako sa mga video na nakikita ko online, ay hinanap ko pa rin ang mga videos na yon. Ginawa ko pa rin ang lahat para matutunan ang mga bagay na yon at para mabigyan ko ng kasiyahan ang boyfriend ko. Oo, Mama Mia, ginawa ko ang lahat at binigay ko ang lahat para mapasaya si Samuel. Pagkatapos ko siyang halikan ay unti-unti kong tinanggal ang kaniyang mga saplot. Nahihiya pa siya nung una dahil payat na siya. Ang sabi ko, ako ang bahala at huwag siyang mahihiya sa akin dahil mahal na mahal ko siya. Mama Mia, kahit na nasaktan ako nung unang may mangyari sa amin ni Samuel, ay nangibabaw pa rin ang kasiyahan at kaligayahan sa puso ko. Dahil naibigay ko ang pagkababae ko sa lalaking mahal na mahal ko. Samuel, mahal na mahal kita. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat-lahat. Kaya kong panindigan ang lahat-lahat dahil mahal na mahal kita. Pagkasabi ko noon, habang nasa ibabaw niya ako. Dahan-dahan po ang ginawa ko dahil alam kong masasaktan siya dahil halos butot balat na lang ang natitira noon kay Samuel. Umiiyak kaming dalawa habang may nangyayari sa amin. At pagkatapos nga noon, Mama Mia, ay binihisan ko na siya at nagbihis na rin ako. Nagpasalamat siya sa akin. Alam kong alam mo na ang sakit ko, Irish. Hindi ko na maitatago dahil sa itsura ko ngayon. Samuel, mahal na mahal kita. Gusto ko maging maligaya ka. Ako rin naman, Irish. Mahal na mahal kita. Gusto kong maging maligaya ka. Kaya sana kapag wala na ako, huwag mong ikulong ang sarili mo sa lungkot. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa sakit. Alam ko darating ang araw, makakahanap ka rin ng taong magmamahal sa'yo. Yung taong walang sakit, yung taong kaya kang panindigan hanggang dulo, yung taong sasamahan ka sa pag-abot ng mga pangarap mo. Mahal na mahal kita. Irish, pwede bang pakikuha ng sketchboard ko andyan sa may likod ng pintuan? Sabi niya, Mama Mia. Nung kinuha ko yun, ay nagulat ako sa nakita ko. Kaming dalawa ni Samuel ang nakasketch doon. Para sa'yo yan, mahal ko. Yan na siguro ang pinakahuling regalong maibibigay ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Irish. Mahal na mahal. Nag-iyakan kaming dalawa ni Samuel noon at nung dumating ang mama niya ay naiyak na rin siya nung makita niya kami. Nagyakapan pa kaming tatlo. Noong mag-aalas 6 na ng gabi ay umalis na ako, Mama Mia. Gusto pa sanang ng nanay niya na makasalo ako sa kanila sa hapunan, pero nangako kasi ako noon sa mama ko na uuwi ako ng maaga. Birthday kasi yon ng papa ko, Mama Mia. Kaya kailangan na kumpleto kami sa bahay. Kahit na gustong-gusto ko pang makasama si Samuel ay hindi maaari. May mga responsibilidad at tungkulin din ako sa pamilya ko. Kaya naman kahit na malungkot at nasasaktan ang puso ko, ay pinilit ko pa rin na magpakasaya doon sa party, Mama Mia. Pero pagkatapos ng party, ay natanggap ko ang pinakamalungkot na balita ng buhay ko. Hindi ko napansin na ilang tawag na palang nagawa sa akin ng nanay ni Samuel. Hanggang sa nung pumasok na ako ng kwarto ko dahil umuuwi na rin pa isa-isa ang mga bisita, ay nakita akong napakaraming missed calls na pala. Tinawagan ko ang mama ni Samuel. Nag-hysterical na ito, Mama Mia, at nasa ospital daw sila. Isinugod daw niya si Samuel dahil halos mabiyak-biyak daw ang ulo nito sa sobrang sakit. Noong pumunta na ako ng ospital, Mama Mia, ay hindi ko na naabutan pa na buhay si Samuel. Namatay na siya, Mama Mia. Kinuha na siya sa akin ng tadhana. Napakasakit. Ang akala ko nung una, Mama Mia, ay over fatigue lang. Yung dahilan kung bakit uma-absent siya, na migraine lang. Pero ito pala ang pinakamatinding dahilan nun. Nalalapit na pala ang pagwawakas ng buhay ni Samuel. At ngayon nga ay nagwakas na, Mama Mia.
Para akong bakang kinakatay noon na iyak ng iyak. Nasasaktan talaga ako. Wala kaming nagawa ng nanay niya at mga kapatid niya kundi magyakapan na lang. At nung inaasikaso na ang burol ni Samuel, Mama Mia, ay halos hindi ko magawang matulog. Ang totoo niyan ay gustong-gusto kong matulog para man lang kahit konti ay makalimutan ko ang sakit, pero hindi nangyari yun, Mama Mia. Paulit-ulit akong hindi makatulog at nagigising sa katotohanan na wala na si Samuel. Ang araw na may mangyari sa aming dalawa, yun din ang araw, Mama Mia, kung kailan nawala siya. Masakit pero wala akong naging pagsisisi. Wala akong naging pagsisisi na binigay ko ang sarili ko sa taong mahal na mahal ko. Oo, Mama Mia. Ilang oras matapos may mangyari sa amin ay inatake ng sakit niya si Samuel at hindi na niya nakayanan pa. Mahal na mahal ko si Samuel. Pagkatapos ng kanyang libing, Mama Mia, ay hindi ko pa rin matanggap na wala na ang lalaking mahal na mahal ko. Halos araw-araw bago ako pumapasok sa paaralan ay pumupunta ako ng sementeryo. At kapag uwian naman ay pumupunta pa rin ako doon. Matatakotin akong tao, Mama Mia. Pero mula nung mamatay si Samuel ay hindi na ako natatakot sa sementeryo. Pakiramdam ko kasi kapag nandun ako sa puntod niya ay nakakasama ko pa rin siya. Hanggang sa dumating ang anniversary namin. Nagpunta ako doon sa puntod niya at halos buong araw ako nandun. Buong araw akong nagkukwento sa kanya. Pero nung pasapit na ang gabi, Mama Mia, ay hindi ko na namalayan na umiyak na pala ako. Hanggang sa naging mas malakas na ang iyak ko. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako sa kakaiyak. Pagkagising ko ay gulat na gulat ako nung may makita akong lalaki sa tagiliran ko. Sumigaw pa ako noon at ang sabi niya, wag raw akong sisigaw at baka magising ang mga patay. Natakot ako bigla, Mama Mia. Pero humawak siya ng flashlight at nagpakilala sa akin. Siya raw si David. Binibisita niya raw ang mga magulang niya na namatay nung makita niya akong nakahandusay. Akala niya raw kung ano nang nangyari sa akin. Pero nung pagmasdan niya akong mabuti sa malapitan ay napansin niya na humihilik ako. Napansin rin niya, Mama Mia, na parang pagod na pagod raw ang mukha ko kaya hindi na lang daw niya ako ginising mula sa pagkakatulog ko. Inantay na lang daw niya akong magising. Binantayan kita, miss. Kapatid mo ba yung nakalibing dito? Para kasing kaidaran mo lang eh. Tignan mo yung nakalagay na birthday to. Hindi ko siya kapatid. Boyfriend ko siya. Ganun ba? Condolence ha? Kasi parang kabago-bago pa lang ng pagkamatay niya. Oo. Wala pang 1 taon eh. Ako pala si David. Binibisita ko mga magulang ko. Actually, 3 taon na silang patay pero ngayon ang kanilang death anniversary kaya nandito ako. Hello David, ako nga pala si Irish. Mama Mia, nagpasalamat ako nung panahon na yon dahil nandun si David. Dahil kung baka nawala siya at nagising ako na madilim na, baka kung ano nang nangyari sa akin. Sabay kaming lumabas ni David doon sa sementeryo. Gusto niyang kunin ang cellphone number ko pero hindi ko magawang ibigay sa kanya. Sabi ko, kapag darating ang tadhana na magkikita kami ulit ay magkikita kami. Wag na lang yung cellphone number ko. Hindi naman na namilit si David, Mama Mia. Sabay kaming lumabas ng sementeryo at saka sumakay na ako ng tricycle papunta sa amin. Hindi ko alam kung anong sinakyan ni David dahil nawala na lang siya sa paningin ko ay hindi pa rin siya nakakasakay. Mama Mia, mula noon ay araw-araw na rin akong pumupunta ulit sa sementeryo. Pero hindi ko na muli pang nakita si David. Hanggang sa nag-3rd year college na ako, masakit pa rin ang pagkawala ni Samuel. Ilang mga lalaki rin ang sumubok na manligaw sa akin pero wala akong pinagbigyan. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, hindi ko alam kung makakakita pa ako ng katulad ni Samuel.
At hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang pagluluksa ko sa pagkawala ng lalaking mahal na mahal ko. Tinatawagan pa rin ako ng nanay ni Samuel at kinakamusta. Tinatanong pa rin niya ang tungkol sa buhay ko. Ayos lang naman ako tita, wag kang mag-alala. Alam mo iha, hindi ka magiging maayos hanggat hindi mo tatanggapin na wala na talaga si Samuel. Alam kong ang gusto ng anak ko ay maging maligaya ka. Tuparin mo ang mga pangarap mo at huwag mong kalimutan na magpapasok ulit ng mga panibagong tao sa buhay mo at sa puso mo. Napaiyak ako sa naging usapan namin noon, Mama Mia. Hindi ko lubos maisip na makakahanap ako ng panibagong ina sa katauhan ng nanay ni Samuel. Kung hindi sana nawala ang nobyo ko, masayang masaya siguro kami ngayon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, death anniversary noon ni Samuel at nasa puntod niya kami nung makita ko si David na papalapit sa amin. Hi Irish, long time no see. Parang 2 taon nang hindi tayo nagkita ah. Sabi niya. Oo nga eh. Eto nga pala ang nanay ni Samuel. Eto ang mga kapatid niya. Pinakilala ko silang lahat kay David, Mama Mia. At umalis naman agad si David dahil ang sabi niya ay may trabaho pa raw siya. Mas matanda pala siya sa akin, sabi ko sa sarili ko. Dahil nga medyo baby face itong si David, ang akala ko ay magkaedad lang kaming dalawa. Pero dahil 3rd year college pa lang ako noon, naisip ko, Mama Mia, na mas matanda siguro talaga si David sa akin. Noong nakaalis siya, ay tiningnan akong mabuti ng nanay ni Samuel. Ano ba tita? Wala lang yun, kaibigan ko lang yun. Ano ka ba naman, Irish? Ayos lang. Mama Mia, na ikwento ko sa nanay ni Samuel kung paano kaming nagkakilala ni David. Siya naman ay paniwalang-paniwala na si Samuel ang may dahilan kung bakit nagkakilala kaming dalawa ni David. Na si Samuel ang dahilan kung bakit nasa iisang lugar kami ni David sa araw na nagkakilala kaming dalawa. Ngumiti na lang ako pero hindi naman ako naniniwala sa ganon. Mama Mia, lumipas ulit ang 2 taon. Hindi kami ulit nagkita pa ni David. Siguro nagkakasalisi kami sa pagbisita sa sementeryo. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naghanap na ako noon ng trabaho nung bigla akong natanggap sa isang kumpanyang akala ko ay hindi na ako tatanggapin dahil matagal na ang naging interview ko noon. Pagkadating ko sa kumpanya ay pinatawag agad ako ng manager para ma-orient. Gulat na gulat ako dahil si David ang nandoon. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nakita pala niya ang resume ko ng aksidente. Sakto naman daw na may hinahanap pa silang isa kaya kinuha niya ako. Mula nga noon, Mama Mia, ay naging araw-araw ng pagkikita naming dalawa ni David. Hanggang sa isang araw, ay sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Sinabi niya sa akin, Mama Mia, na matagal na niyang crush ang beauty ko. Sir, hindi po ba nakakaasiwa? Empleyado niyo ako, manager kita. Ano ka ba, pare-pareho lang naman tayong empleyado sa lugar na to. Hindi naman ako ang may-ari ng kumpanya. Sir, hindi po ba conflict of interest yung ginagawa ninyo? At isa pa sir, hindi pa po ako handa eh. Sabi ko sa sarili ko at sabi ko sa kanya. Grabe ano, mahal na mahal mo talaga siya. Kasi, sa tansya ko, mag-6 na taon na eh, pero hindi ka pa rin handa. Sabi niya. Mama Mia, yumuko na lang ako at sinabi ko talaga na wala siyang aasahan sa akin at ilipat na lang niya sa iba ang pagmamahal niya. Hanggang sa hindi na nga ako pinansin ni David. Hindi ko alam pero nalungkot ako. Kaya lang may medyo konting kasiyahan sa puso ko dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay marispetong lalaki din si David. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya nakita sa opisina. Hindi ako naghahanap hanggang sa may ipinalit na sa kanya. Doon na ako nagtanong sa kasamahan ko sa trabaho kung anong nangyari at kung nasaan na si Sir David. Ang sabi nila, Mama Mia, ay nag-abroad daw ito. Kailangan daw nito na mag-abroad dahil may mga kapatid pa itong nag-aaral. Alam mo ba, yung si Sir David,
Naku, napakabait nun. Napakabait na kuya. Alam mo bang nag-aaral pa yun nung mamatay ang mga magulang niya? Pero kinayod niya talaga eh. Nag-ano siya, nag-working student hanggang sa makatapos. At ngayon nga na nakatapos na siya, yung mga kapatid naman niya ang inaasikaso niya. Hindi pa nga yun nagkakaroon ng love life mula nung makilala ko yun eh. Kasi ang sabi niya, kailangan niya munang unahin ang mga kapatid niya. Mama Mia, mas lalo akong napabilib noon kay David. Ganun pala siya. Mabait pala siyang kuya. Hindi ko alam pero parang namimiss ko siya. Hanggang sa lumipas na ang ilang mga buwan. May mga nanliligaw na rin naman sa akin. Dahil sa kapipilit ng mga kaibigan ko at ng pamilya ko, pati na rin ng pamilya ni Samuel, ay nakipag-date ulit ako, Mama Mia. Pero ewan ko ba? Hanggang second or third date lang talaga. Nakakapagdesisyon ako agad na parang walang patutunguhan ang kung anumang namamagitan o date ko sa iba't ibang lalaki. Kung sino-sino na lang ang nirereto nila. Mga mababait naman. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko talaga mapipilit ang puso ko. Lalo pat iba naman ang tinitibok nito. Lalo pat hindi ko alam kung ayos na ako kay Samuel. Hanggang sa, Mama Mia, nabalitaan kong bumalik na si David. Sabi ko sa sarili ko, pupuntahan ko siya. Pagpunta ko sa bahay nila dahil naitanong ko na yon sa kasamahan ko, ay gulat na gulat ako dahil nakita ko doon si David kasama ang mga kapatid niya. Nung makita niya ako ay agad siyang ngumiti at kumaway. Pinapasok niya ako sa loob. Nagulat ako, Mama Mia, dahil ang akala ko ay ayos na ang pamumuhay ni na David pero hindi pa rin pala. Hindi naman kagandahan ang bahay nila. Pasensya ka na, Irish, sa bahay namin ha. Pero magiging maganda na ito. Lalo na ngayon at nakapagtapos na ang dalawa kong mga kapatid. Isa na lang ang kailangan naming patapusin. Magtutulungan kami para maging maayos ang buhay namin. Sabi niya na proud na ikwinento sa akin ang mga achievements nilang magkakapatid. Proud na proud din siya, Mama Mia, dahil cum laude po ang isa niyang kapatid. Kaya masayang masaya ako sa kanya. Mula noon ay naging magkaibigan ulit kami ni David, Mama Mia. Ang totoo niyan ay inaantay ko na lang siya na yayain niya kung mag-dinner o kahit na ano paman. Ang totoo niyan, naisip ko noon na siguro oras na at panahon na para pagbigyan ko ang pagmamahal sa puso ko. Napanaginipan ko kasi si Samuel, Mama Mia. Ang sabi niya, oras na raw para mag-let go ako. Ang sabi niya sa panaginip ko ay hindi raw siya magiging masaya hanggat hindi ako masaya. Kaya naisipan ko noon na siguro nga oras na rin para magmahal ulit ako at si David po ang napili ko. Pero ilang buwan na ang makalipas mula nung maging magkaibigan ulit kaming dalawa ni David ay wala naman siyang binabanggit. Nagpalitan na kaming dalawa ng cellphone number at ng mga social media accounts pero wala pa rin. Hanggang sa, Mama Mia, nabalitaan ko na lang na may nililigawan na palang iba si David. Masakit na masakit ang pakiramdam ko noon. Ang akala ko, Mama Mia, ay ako ang gusto ni David. Ang akala ko ay mahal niya ako pero hindi pala. Doon ko naisip siguro nga't hindi kami nababagay para sa isa't isa. Siguro nga't hindi talaga kami tinadhana. Kasi ang dami-daming hadlang sa pagitan naming dalawa. Mga hadlang na hindi ko alam kung kailan matatapos. Hanggang sa pinakilala na nga ni David sa akin ang girlfriend niya na si Bianca. Maganda ito, Mama Mia. Di hamak na mas maganda ng ilang beses kaysa sa akin. Bagay silang dalawa ni David. Dahil ang totoo niyan ay gwapo naman talaga si David, Mama Mia. Matangkad, moreno, matangos ang ilong, makipot ang mga labi at magandang mga mata. Maganda rin ang mga kilay niya. Maganda rin ang kanyang pangangatawan. Kung baga, Mama Mia, siya ang definition ng tall, dark, and handsome. Napakagwapo niya. Kaya naman bagay na bagay sila ni Bianca. Si Bianca naman ay matangkad din at balingkinitan. Maputi, magandang ilong, magandang mga mata. Kung titignan mo sa panlabas nilang anyo ay parang bagay na bagay sila
at wala kang maipipintas sa kanilang dalawa. Pinakilalan niya ako kay Bianca at naging masaya ako para sa kanya. Naging magkaibigan kaming dalawa ni Bianca, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, tinawagan ako ni Bianca. Pwede ba tayong magkita, Irish? Coffee naman tayo, sabi niya. Ang totoo niyan ay medyo naiilang pa rin ako kay Bianca, Mama Mia, kahit medyo matagal na kaming magkaibigan dahil nga kay David. Kasi nga kahit magkaibigan na kami ni Bianca ay hindi ko pa rin maiaalis sa puso ko ang nararamdaman ko para sa boyfriend niya. At nagigilty ako dahil doon. Pero dahil makulit si Bianca ay pinagbigyan ko na rin ang kanyang kahilingan na mag-coffee kami. At nung nasa coffee shop na nga kami ay parang ang tahi-tahimik niya. Irish, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Bianca? Tanong ko. Pwede bang pakialagaan mo si David para sa akin? Bakit? Saan ka pupunta? Mag-a-abroad ka ba? Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ano? Sa gulat ko, Mama Mia, ay halos lumabas pa sa bibig ko ang kapeng iniinom ko. Anong makikipaghiwalay? Bakit hihiwalayan mo si David? May nagawa ba siyang mali? Ano? Walang mali kay David. Sadyang hindi lang siguro kami para sa isa't isa. Irish, may mahal akong iba eh. At hindi ko sinasadya na may mangyari sa amin. Hindi ko sinasadyang mabuntis niya. Pero paninindigan niya ako, Irish. Mahal niya ako. Pero paano si David? Mahal ka niya. Sabi ko. Alam ko. Pero alam ko rin, Irish, na mahal mo siya. Mama Mia, doon ay parang gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung paano itatago kay Bianca ang tunay kong nararamdaman. Alam ko, Irish, kahit na hindi mo sabihin, kahit na i-deny mo pa sa akin, babae ako kaya nararamdaman ko kung ano ang nararamdaman mo. Nakikita ko ang pagmamahal mo kay David sa tuwing pinagmamasdan mo siya mula sa malayo. Ikaw ang nararapat para sa kanya. Mahal na mahal na mahal mo siya. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Pero Bianca, masasaktan si David. Mas masasaktan siya, Irish, kung ipagpapatuloy namin ang relasyon namin na hindi ko naman talaga siya mahal at buntis na ako sa lalaking mahal ko. Mama Mia, umuwi ako nung gabing yon na lutang na lutang. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ang mga bagay na to. Patulog na sana ako nung biglang mag-ring ang cellphone ko. Si David tumatawag. Agad ko tong sinagot at umiiyak siya sa kabilang linya. Alam ko na kung anong dahilan nun. Alam ko na iniwanan na siya ni Bianca. Sinabi ko naman kay Bianca na dahan-dahanin muna niya si David pero hindi siguro siya nakinig sa akin. Pwede ba tayong magkita, Irish? Pwede ko bang makita muna ang kaibigan ko? Sabi niya. Agad kong pinuntahan si David, Mama Mia, kung saan siya. Nasa isang bar siya at nag-iinom. Nasa isang sulok siya at nalulungkot at umiiyak. Nung lapitan ko siya ay agad siyang tumayo at sinalubong niya ako ng yakap. Sinabi niya sa akin ang problema. Nakipaghiwalay na raw sa kanya si Bianca at inamin na raw nito sa kanya na matagal na itong may gusto sa katrabaho niya. At ngayon ay buntis nga raw si Bianca sa lalaking yon. Hindi na ako nakapag-react dahil hindi ko gustong sabihin kay David na alam ko na ang totoo kaninang hapon pa. Niyakap ko na lang siya, Mama Mia, at sinamahang uminom. Hanggang sa hindi na niya kaya at inalalayan ko na siya papunta sa taxi. Gusto ko sana na ang taxi driver na ang maghatid sa kanya pero naaawa naman ako sa kanya, Mama Mia. Naalala ko yung araw na nakatulog ako sa sementeryo at binantayan na niya ako. Kaya naman sinamahan ko na lang si David papunta sa kanila. Hindi ko alam kung anong nangyari pero sakto naman na walang ibang tao sa kanila. Buti na lang at nasa bulsa lang ni David ang susi ng bahay nila at naipasok ko siya. San ba dito ang kwarto mo, ha, David? Tanong ko. Kahit na
nahihirapan ako sa pag-aalalay sa kanya, Mama Mia, ay nagawa pa rin niyang ituro sa akin ang pintuan ng kwarto niya. Pinasok ko siya doon. Pagkatapos ay hinubaran ko siya ng kanyang pang-itaas at kumuha ako ng bimpo at tubig at pinunasan ko siya. Habang ginagawa ko yon ay napapaiyak na lang ako. Nasasaktan ako para kay David. Nasasaktan ako para sa lalaking gusto ko. Pero Mama Mia, nung iminulat ni David ang mga mata niya, tinignan niya ako, ay naramdaman ko ang pagmamahal sa mga tingin na yon. Hanggang sa kinabig niya ako at hinalikan. Tinulak ko si David. Sinabi ko sa kanya na hindi ako si Bianca. Pero naging mapilit siya. Mama Mia, nung gabing yun ay may nangyari sa aming dalawa ni David. Pagkatapos na mangyari yun ay agad akong nagbihis at umalis na. Umuwi na ako ng bahay namin. Hindi ako halos makatulog nung araw na yon. Pumasok ako sa opisina na parang zombie. Ilang araw din na hindi nagparamdam sa akin si David, Mama Mia. Siguro na konsensya siya sa kanyang ginawa. Gusto ko sana siyang i-text na baliwalain na lang niya yon pero hindi ko magawa, Mama Mia. Hanggang sa matapos ang isang linggo ay nakareceive ako ng mga bouquet of roses sa pinagtatrabahuan ko. Kinikilig ang lahat sa akin. Anonymous kasi ang nakalagay sa card, Mama Mia. Hanggang sa araw-araw na halos akong may nare-receive na bulaklak. Hanggang sa isang gabi nung umuwi ako ng bahay ay nadatnan ko doon si David. Mama Mia, may dala siyang mga bulaklak. Kaparehong-kapareho ng mga bulaklak na pinapadala sa opisina. Doon niya inamin sa akin na siya pala ang nagpapadala nun. Ano yon? Sorry? Ayos lang ang mga nangyari, David. Huwag mo nang paisipin ang mga yon. Sabi ko, hindi yon pagsusorry, kundi panliligaw. Panliligaw? Manliligaw ka na kaagad? Isang linggo pa lang siguro mahigit mula nung naghiwalay kayong dalawa ni Bianca, tapos liligawan mo na ulit ako? Ano ako, panakipbutas? Sabi ko. Hindi ka panakipbutas. Alam mo yan. Mahal kita, Irish. Matagal na kitang mahal pero sinubukan kong huwag kang mahalin dahil ayaw mo. Kaya lang nung may mangyari sa atin at nung kinausap ako ni Bianca ulit at sinabi niya sa akin na alam niya na mahal natin ang isa't isa, doon ko napagtanto na matagal mo na rin pala akong mahal. David, hindi totoo yan. Hindi kita mahal. At ayoko maging panakipbutas. Sabi ko. Paulit-ulit siyang humihingi sa akin ng panahon, Mama Mia. Ng panahon para maiparamdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal pero paulit-ulit ko rin siyang tinutulak. Sinabi ko sa kanya na siguraduhin muna niya ang sarili niya. Hanggang sa bumalik nga siya sa pag-a-abroad. Mama Mia, November 2023 nung makauwi si David. Hindi siya dumiretso sa bahay nila, bagkos ay dumiretso siya ng opisina. May dala siya ulit na mga bulaklak. Ngayon, pagkatapos ng 2 taon ng paghihintay at pagninilay-nilay ko, Irish, hindi mo pa ba masasabi na sigurado ako? Sigurado akong mahal kita. Oo, niligawan ko si Bianca noon. Pinilit ko siyang mahalin dahil lang sabi mo, hindi ka kailanman magmamahal pa ng iba. Pero alam ko sa sarili ko na tayo ang tinadhana para sa isa't isa, Irish. Mahal na mahal kita. Mama Mia, narinig yun lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho. Nakakilala rin ni David dahil kasamahan rin naman niya ang mga yon. Kilig na kilig ang lahat. Sumisigaw. Ako naman ay wala ring pagsidla ng kilig na aking nararamdaman. Kaya wala na akong ibang nagawa kundi yakapin si David at sagutin siya ng matamis kong oo. Hinalikan din niya ako nung araw na yon. Naging kami officially, Mama Mia. At mula nga noon ay naging masayang-masaya na ang buhay ko. Nagpaplano na kami ni David na magpakasal ngayong June, Mama Mia. Alam ko masyadong mabilis pero matagal na panahon na ang sinayang naming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, pero may takot sa puso ko. May takot sa puso ko na baka dahil sa sobrang kasiyahan na nararamdaman ko ngayon, ay darating din naman ang sobrang kasakitan. Natatakot akong mangyari ulit yun, Mama Mia.
Ano po bang gagawin ko? Hindi ko talaga lubos maramdaman yung sobrang-sobrang saya. Dahil kapag nararamdaman ko yun, ay parang may wake-up call sa loob-loob ko na sinasabing, baka ngayon lang to, baka sa susunod masasaktan ulit ako. Maraming salamat po, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Irish. Alam mo, Irish, naiintindihan ko yung fear mo. Kasi nga sabi nila, for every action, there is an equal and opposite reaction. Di ba yun ang sabi nila? Pero, ang sa akin naman, walang ibang nakakaalam tungkol sa kinabukasan. Walang nakakaalam kung anong mangyayari bukas. Kaya ang kailangan lang nating gawin, ay gawin ang lahat ng makakaya natin para maging productive at maging masaya ang ngayon. Kasi bukas, kung hindi mo i-cherish ang ngayon, baka bukas hindi ka rin magiging masaya. Alam mo, Irish, huwag kang mag-overthink masyado. Alam kong mahirap na huwag mag-overthink dahil overthinker din naman ang lola nyo. Pero dapat yun ang gawin mo eh. Dapat i-let go mo ang mga bagay-bagay. I-enjoy mo kung ano ang ngayon. Kung anong bukas, tsaka mo na lang harapin. You cross the bridge when you get there. Ganun na lang siguro. I-enjoy mo ang ngayon para wala kang pagsisisihan. Yung nangyari sa inyo ni Samuel, di ba? In-enjoy nyo yung ilang mga araw na natitira sa inyo. Kaya nung mawala siya, nasaktan ka man, umiyak ka man ng todo, pero wala kang pinagsisisihan. Sana maging ganun ka rin kay David. Sana wag kang maging unfair sa kanya. Sana tuluyan kang maging masaya sa piling niya at wag mong iisipin yung takot. Magdasal ka lang ng magdasal. Hindi ka naman iiwanan ng Diyos. Maraming salamat sa iyo, Irish, sa pagbibigay mo ng pahintulot para ma-share dito sa ating programa ang kwento ng buhay mo na napakakulay naman talaga. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang letter at ang kwento ng buhay ni Irish, please do click subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At syempre, huwag kalimutan na i-like and share ang video na to. Kung may sarili kang kwento, isulat mo na yan at ipadala sa atin sa mamamia0317@gmail.com. Huwag kalimutan na may iba pa tayo at marami pa tayong mga kwentong na ibahagi na dito sa ating channel. Click mo lang yung channel, tapos videos, tapos makikita mo na yung mga kwento na baka lang naman hindi mo pa napapakinggan. Ako po muli ang inyong Mama Mia. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.